Hello mga kabayan, welcome back sa ating channel. Kung bago ka pa lang dito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos. Sa videong ito pag-uusapan natin tungkol sa financial assistance na makukuha ninyo tulong mula sa OWA or MWO at mga tulong na advice na ligtas para sa mga OFW na tumakas at inabuso ng amo kaya tapusin ninyo ang video na ito hanggang dulo. Kung ang hinahanap mo ay tulong para sa isang OFW na kailangang tumakas o nangangailangan ng saklolo mula sa pang-aabuso ng amo, mahalagang tandaan na ang pagtakas ng walang koordinasyon sa mga awtoridad o embassy ay may kalakip na malaking peligro, tulad ng pagkakakulong dahil sa runaway, absconding case o kawalan ng legal protection. Kung may kakilala ka o ikaw mismo ang nasa ganitong sitwasyon, narito ang mga opisyal at ligtas na pwedeng lapitan para sa agarang tulong. Direct Emergency Contacts, MWO, DMW, OWA, Department of Migrant Workers, DMW, Hotline, Philippines. Hotline, 1348, toll-free sa Pilipinas. Direct Lines, WhatsApp, Viber, +63 908 896 8278 +63 920 949 9427. Email, repats@dmw.gov.ph, CAC@dmw.gov.ph. MWO, Migrant Workers Office, Philippine Embassy. Tumawag o mag-message sa pinakamalapit na Philippine Embassy o MWO, dati ay Polo, sa bansang kinaroroonan. Sila ang may opisyal na shelter at kakayahang makipag-coordinate sa lokal na pulisya para sa ligtas na pag-rescue at repatriation. One Repatriation Command Center, ORCC, nakatutok sa mabilis na pag-uwi ng mga OFW na nasa panganib o nakakaranas ng pang-aabuso. Mga hakbang kung nangangamba sa kaligtasan, ipadala ang eksaktong kinaroroonan, location sharing, i-share ang live location via WhatsApp, Viber sa pamilya o sa DMW, MWO. Ipunin ang mahahalagang dokumento, kung kaya at ligtas, kunin ang pasaporte, ID, at kontrata, o kumuha ng malinaw na larawan gamit ang telepono. E-document ang pang-aabuso, i-save ang mga text messages, larawan ng pasa o sugat, o audio, video recordings bilang ebidensya. Humingi ng saklolo sa MWO shelter, huwag magpaakay sa mga fixer, o undocumented rescue, upang maiwasan ang mas malaking kapahamakan sa batas ng ibang bansa. Direkta ang paghingi ng tulong sa MWO, Migrant Workers Office, o sa kaagapay nitong OWA, DMW sa ating mga embahada. Nakahati sa dalawang uri ang hinihinging tulong, 1, financial assistance at 2, welfare at legal assistance. Narito ang mga pangkalahatang dokumentong kailangan mong ihanda. 1. Para sa financial assistance, AKAP, crisis assistance, o medical aid. Pangunahing layunin nito ang magbigay ng pananalapi para sa mga nasesanti, nagkasakit, o naapektuhan ng krisis, o naipit sa gyera o sakuna. Mga dokumento na kakailanganin, valid passport patunay na ikaw ay OFW, legal resident. Valid residence visa, ICAMA, Emirates ID, verified employment contract o OWA membership card, record. Patunay ng mawawala, nabawasan kita, proof of loss of income. Notice of termination, liham ng pagkatanggal sa trabaho. Payslip na nagpapakita ng bawas sa sahod, proof of visa cancellation. Para sa medical financial assistance, MedPlus, WAP. Medical certificate o hospital discharge summary mula sa doktor. Pirmadong application form, request for assistance, RFA, form, maaaring kunin sa MWO website o downloadable link. 2. Para sa welfare, legal, o emergency assistance, pang-aabuso, repatriation, o saklolo. Kung ang kailangan ay tulong sa legal na laban, rescue, o pagpapauwi, repatriation. Kopya ng pasaporte at working visa, entry stamp,
kahit larawan lang sa telepono kung nakatago ang orihinal. Kopya ng kontrata sa trabaho, kung mayroon, salaysay ng katotohanan, sinumpa ang salaysay, affidavit, narrative report. Isang maikling sulat na naglalahad kung ano ang nangyari, halimbawa, hindi pagpapasahod, physical abuse, o overwork. Ebidensya ng pang-aabuso o isyu sa trabaho, kung mayroon. Screenshots ng mga mensahe, chat sa amo, larawan ng mga pasa o sugat, o mga audio, video recording. Contact details, exact location o address sa abroad at contact details ng kapamilya sa Pilipinas. Mabilis na payo sa pag-apply, kung active OWA member, mas mabilis ang pagproseso ng financial grant sa ilalim ng Welfare Assistance Program, WAP, ng OWA. Pwedeng i-check ang status gamit ang OWA mobile app. Mag-check sa website, Facebook page ng MWO sa inyong bansa. Karamihan sa mga MWO, tulad ng MWO Dubai, MWO Riyadh, MWO Qatar, ay may nakulang online application portal kung saan i-upload lang ang mga scanned copies o photos ng mga requirement para hindi na kailangang pumunta agad sa opisina. Ang halaga ng financial assistance na pwedeng matanggap ng isang OFW ay depende sa kategorya ng kanyang sitwasyon at sa programang applyan sa DMW o OWA. Narito ang karaniwang halaga ng tulong na ipinamimigay ng pamahalaan. 1. Emergency, Displaced OFW Assistance, ACAP at Crisis Aid. Halaga, $200 United States dollars o peso 10,000 piso 12,000 Philippine pesos para kanino, sa mga OFW na biglang nawalan ng trabaho, natanggal dahil sa krisis, gyera sa host country, o pang-aabuso ng amo. 2. Welfare Assistance Program, WAP-OWA, Medical Assistance, hanggang peso 20,000 piso 30,000 Philippine pesos para sa mga nagkasakit o naaksidente sa ibang bansa. Calamity Assistance, peso 10,000 piso 20,000 Philippine pesos para sa OFW o pamilya nito na naapektuhan ng sakuna, kalamidad. Bereavement Burial Aid, peso 20,000 Philippine pesos, bukod pa sa death benefits kung pumanaw ang OFW. 3. Reintegration at Business Grants, pagpauwi sa Pilipinas. Balik Pinas, balik hanap buhay, hanggang peso 20,000 Philippine pesos bilang capital grant o livelihood starter kit para sa mga distressed returning OFWs. Tulong Puso Program, 10,000 piso hanggang peso 100,000 Philippine pesos na pangkabuhayang tulong para sa mga bumubuong grupo o negosyo ng OFW. 4. Social at Disability Benefits, Active OWA Members. Disability, Loss of Limb, 2,000 piso hanggang peso 100,000 Philippine pesos depende sa tindi ng pinsala sa katawan. Death Benefits, peso 100,000 Philippine pesos, kapag natural death, o peso 200,000 Philippine pesos, kapag aksidente, para sa pamilya ng OFW. Paalala, mas mabilis at mas malaki ang naipagkakaloob na tulong kung ang OFW ay may active OWA membership, ang tiyak na halaga ay ibinabatay sa pagsusuri ng Social Welfare Officer ng MWO sa inyong bansa, kaya dapat bawat kontrate siguraduhing active ang OWA para sa ating seguridad at makukuhang tulong mula sa OWA at MWO. Kung nakatulong ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at subscribe sa ating channel dahil alam kong makakatulong ito sa kapwa natin OFW at kung may gusto kayo malaman about sa OFW requirements mag-comment lang po kayo at gagawin natin ng video. Maraming salamat sa inyong panunood.